Kabanata 3681. Sir York, nakarinig ako ng magagandang bagay tungkol sa iyo. Nang si Harvey York ay patungo sa silangang rest area kung saan naroon ang mga mandirigma ng Country Age, nakasalubong niya sina Axel Garcia, Danny Burton, at ang iba pa. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Axel bago tuwang-tuwa na inilahad ang kamay. Narinig ko ang iyong pangalan ng maraming beses sa India na ang aking mga tainga ay malapit ng sumabog ngayon. Pero sa totoo lang, ito pa rin ang unang beses nating pagkikita. Ikaw ay tulad ng sinasabi ng mga sabi-sabi. Ikaw ay hindi lamang isang bata at mahusay na lalaki, ngunit ikaw rin ang haligi ng iyong buong bansa at ang pagmamalaki ng mga longmen. Bagaman may kasabihan, I'm sure alam mo, the bigger you get, the harder you fall. Nauuna sa iyo ang iyong reputasyon, ngunit tulad ng mga sikat na general noong sinaunang panahon, malamang na hindi ka mabubuhay ng matagal. Hindi ko dapat sinabi iyon sa harap mo. Isang pekeng ngiti ang ipinakita ni Axel. Ni-rate ni Danny at ng iba pa si Harvey. Binasa nila ang napakaraming dokumento tungkol sa lalaking nasa harapan nila, ngunit hindi nila maiwasang makaramdam ng labis. Kung hindi sila kumbinsido na si Harvey ang tumapos sa buhay ni Cody Garcia, itinatakwil na lang nila siya bilang tao. Hindi kailangang maging masyadong magalang. At saka, ang maruming bibig ay hindi makakapagsalita ng maayos. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Harvey. Sa totoo lang, gusto kitang makita noon. Kung nagkita tayo ilang araw bago ito, hindi na mangyayari ang lahat ng ito. Tama ba ako? Though, wala naman talagang mahalaga. Ang ilang mga tao ay nag-iisip na sila ay may kakayahang sumayaw sa entablado pagkatapos na isipin na sila ay medyo magaling. Hindi nila malalaman na sila ay mga clown kung ang isang malaking palabas ay hindi inihanda para sa kanila. Ang mga salita ni Harvey ay may ibang kahulugan. Kung maglakas loob si Axel na magmura sa harap niya ilang araw na ang nakalipas ay sinampal na siya ni Harvey hanggang sa mamatay. Alam kong malakas ka. Alam ko rin kung gaano nakakatakot si Amber Lavigne at ang iba pa. Pero hindi ko alam na matalas din pala ang dila mo. Isang mapaglarong ngiti ang ipinakita ni Axel. May kasabihan, ang asong tumatahol ay hindi nangangagat. Natutuwa akong makita ang iyong lakas pagkatapos kong marinig na tumahol ka ng malakas. Sana hindi mo kami pababayaan. Oo, ano ang silbi ng pagiging mayabang? Sabi ni Zoe Garcia na may mayabang na tingin. Huwag kalimutan. Tinalo na namin ang 35 sa inyong mga tinatawag na provincial champion. Ang pinakamahusay na talento sa inyong bansa ay masyadong mahina kumpara sa amin. Mukhang nasa 20 si Zoe. Siya ay may kakaibang hitsura na may isang hugis itlog na mukha at isang maliit na bibig. Ang kanyang kaakit-akit na aura ay nagmula sa kanyang magandang katawan. Nakasuot siya ng tradisyonal na damit mula sa India, na inilantad ang kanyang balingkinitang baywang na may nakaimbed na mga diamante. Hinihingal na ang mga lalaki nang makita siyang nakatayo lang doon. Zoe Garcia, ang nangungunang talento ng bansang India. Hindi lang nagalit si Harvey, inabot pa niya ang kamay kay Zoe na nakangiti. Marami akong narinig tungkol sa iyo. Hindi lamang ikaw ay tinawag na bulaklak ng India, ngunit ang iyong mga kasanayan ay kahanga-hanga din. Isang karangalan na makilala ka rito. Miss Garcia, sa totoo lang, kumpara sa napakaraming nangungunang talento mula sa India, lubos kitang hinahangaan. Hindi man lang sinubukan ni Harvey York na itago ang kanyang paghanga kay Zoe Garcia noong panahong iyon. Hindi lang sinasabi ng mga alamat na ikaw ang pinakamagandang babae mula sa India, ngunit ikaw din ang pinakamalakas. Isang karangalan na sa wakas ay makilala kita. Mayroon akong 12-dosenang Budokan Network sa ilalim ng aking pangalan. Interesado ka bang maging isa sa mga instructor? Huwag kang mag-alala. Pwede kang maging nominal instructor kung gusto mo. At kung sasali ka, bibigyan din kita ng 30% ng Budokan shares. Babayaran din kita ng $15 milyong bilang taunang sweldo mo. Masisiguro ko rin na hindi ka madadala ng mga Indian sa problema para dito. Kung bibigyan mo ako ng isang sinyalas,
Maaari nating ibahagi ang lahat ng kaligayahang ito ng magkasama. Maaari kang kumita ng kahit 150 milyon sa isang taon sa akin. Maaari ka ring kumita ng bilyon-bilyong dolyar kapag nakalista ang Budokan sa merkado. May genuine look si Harvey, na para bang pinipilit niyang kunin si Zoe sa tabi niya. Sina Danny Burton at Ryland Berlow ay likas na tumingin kay Zoe pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Nakakasindek silang tumingin nang makitang nakahawak pa rin ang kamay niya kay Harvey. Pagkatapos ng lahat, ang mga nangungunang talento ay dapat talagang inggit sa kanya bilang ang pinakamagandang babae mula sa India. Malamang na kumirot ang kanilang puso nang makita nilang hawak ni Harvey ang kamay ni Zoe ng mga sandaling iyon. Naningkit ang mga mata ni Zoe sa gulat habang binawi niya ang kanyang kamay na may mahinang ngiti. Masyado kang mabait, Mr. York. Niloloko mo ako. Ito lang ang kaya kong gawin. Hindi ko akalain na makakalaban ko pa ang Marshall Hall. Ganun pa man, kakaibang ekspresyon ang ipinakita ni Zoe habang nakatitig kay Harvey. Sa isip ni Zoe, si Harvey ay hindi kasing gwapo ng celebrity, ngunit ang isang hindi masabi na aura ay maaaring madama na nagmumula sa kanyang walang ingat at dominanteng kilos. Kahit magkabilang side sila, humanga si Zoe. Bihira ang sinuman na makahanap ng isang taong kasing talino ni Harvey. Masyado kang mabait, Miss Garcia. Alam mo ba, ang sobrang kahinhinan ay nagiging pagkukunwari. Tila hindi napansin ni Harvey ang kakulitan ni Zoe at patuloy na hinahaplos ang kanyang kamay. Magiging tapat ako sa iyo. Kahit gaano kahusay ang sagradong martial arts training ground ng India, gaano man kahanga-hanga ang royal family ng India, wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung talagang lumitaw ang isang Brahman dito. Pero iba ka, hindi lang ikaw ang pinakahinahangaan ko, kundi ikaw din ang pinakanakakatakot sa akin. Ayokong makipagtalo sa iyo kung mayroon akong pagpipilian. Hindi pa ba sapat ang sincerity ko para sa iyo? Hindi mahalaga. Kaya kung kunin ang 49% ng shares basta't handa kang sumali sa Marshall Hall. Magkaiba tayo ngayon, pero aaminin ko. Bukod sa iyo, ang iba sa iyong mga tao ay wala. Nagpakita ng paghanga si Harvey nang magsalita siya tungkol kay Zoe. Nang marinig nila ang mga salita ni Harvey, si Danny at ang iba pa ay may kakilakilabot na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Salamat, ngunit kailangan kong tumanggi. Agad na nagdilim ang mukha ni Zoe bago niya sapilitang binawi ang kanyang kamay at tumakbo sa western resting area. Nag-aalalang tingin si Harvey York habang nakatitig sa likuran ni Zoe Garcia. Maaari pa nating pag-usapan ito kung hindi ito sapat para sa iyo, Miss Garcia. Ibibigay ko sa iyo hanggat gusto mo. Kung hindi sapat ang 150 milyon, mabibigyan pa kita ng 1.5 bilyon. Hanggat bigyan mo ako ng pagkakataon, handa akong ibigay sa iyo ang lahat ng mayroon ako sa Flutewell. Natigilan si Zoe nang marinig ang mga salitang iyon. Nagpanik siya habang tumatakbo palayo. Alam niya na ang mga salitang iyon ay gagawin siyang target ng kanyang mga tao. Kahit na alam ng lahat na sinadya ni Harvey na magdulot ng hindi pagkakasundo, ang mga nangungunang talento ay nagpakita pa rin ng kakaibang mga tingin habang nakatitig kay Zoe. Sa isang paraan, tumangala si Harvey kay Zoe gaya ng pagtingin niya sa iba. Kahit na manalo sila sa labanan, ang pangalan ni Zoe ay makikilala sa buong mundo. Sa kabilang banda, masyadong mataas ang presyong inaalok ni Harvey. Ang iba ay tiyak na kukuha ng pera ng walang pag-aalinlangan. Nagtataka lang sila kung gaano ka-overwhelm ang puso ni Zoe sa sandaling iyon. Walang hiyak ang bastard. Si Axel Garcia ay isang taong may karanasan. Alam niya na ang mga nangungunang talento, na nagkadikit tulad ng pandikit, ay nagsimulang bumuo ng kanilang sariling mga opinyon pagkatapos marinig ang mga salita ni Harvey. Napilitan si Zoe sa paghihiwalay dahil dito. Kung tutuusin, maging si Axel ay nadamay sa perang inaalok sa kanya ni Harvey, lalo pa si Zoe, na kahit kailan ay hindi pa nakikita ang mundo sa labas. Hindi ito maganda, Axel. Nagtatrabaho lang kami para sa iba't ibang tao, ngunit ang martial arts ay lumalampas sa lahat ng mga hangganan. So what if I admire Miss Garcia?
May kinalaman ba ito sa iyo? Kung ikukumpara sa isang babaeng nakatakdang maging master ng Indian martial arts, sino pa ang hahanapin ko? Isang demon monk na katulad mo. Bumalik si Harvey sa resting area niya with a cute expression on his face. Natatakot ka ba na ang iyong posisyon ay maging banta kapag lumaki ang isang bata na papalit sa iyo? Ay sorry, dalawa na lang kayong natitira ngayon. Siyempre, mararamdaman mong mahina ka. Hindi na nag-aksaya ng oras si Harvey sa pagsisikap na manalo sa mga tao. Nagpakita ng kakaibang anyo ang nangungunang talento matapos marinig ang pahayag na iyon. Ang iyong matalas na dila ay hindi gagana dito. Alam ni Axel na may masamang intensyon si Harvey. Ngunit walang paraan upang ipaliwanag ang sitwasyon. Mapapasama lang niya ang mga bagay sa paggawa niyan. Ito ay isang labanan ng lakas. Kapag talagang natalo kayo sa laban, gusto kong makita kung paano kayo magpapakitang gilas muli. Mabilis na bumalik si Axel sa kanyang resting area na humihingal. Ang dominanteng ugali ng mga Indian ay tuluyang naglaho matapos paglaruan ni Harvey. Umupo si Rachel Hardy sa tabi ni Harvey na may mahinang ngiti. Nanalo ka nang wala man lang hinihila, Sir York. Nakikita na ang mga bitek sa kanila. Lahat ay bahagi ng plano, sagot ni Harvey. Yung mga taong pumunta dito para disrespect ako. Hindi ko lang sila babatiin ng isang matamis na ngiti ngayon, di ba? Sinama ng tingin ni Harvey si Zoe, hindi kalayuan sa kanya, bago sumili ang isang matamis na ngiti. At saka, lahat tayo ay lumalaban para sa iba't ibang panig. Pagkatapos ng lahat, ito ay digmaan. Si Zoe ay isa sa kanilang pinakadakilang talento. Ang bawiin ng isa sa kanila ay kapareho ng pagbali sa isang paa nito. Buti na lang nakapag-usap kami. Mali ba ako? Walang sabi-sabing ngumiti si Rachel Hardy. Pinaglalaroan ni Harvey York ang kanyang mga kaaway. Ibang-iba ito kumpara sa mga taktika na palihim. Kung napilitan si Zoe Garcia dahil dito, iyon ang magiging problema niya. Kung tutuusin, siya ang naglagay ng sarili sa ganoong sitwasyon. Nang dumating ang mga mandirigma mula sa magkabilang panig, isang miyembro ng Far Eastern Martial Arts Alliance ang pumunta sa plataporma at inihayag ang mga patakaran. Dahil mayroong 18 nangungunang talento na nagmumula sa India, ang Lungmen ay maaari ding magkaroon ng 18 mandirigma sa kabuuan. Ang sabi, ang mga kalahok ay dapat na ang mga taong sumali sa Lungmen Summit. Ang pinakamalakas na mandirigma ng Lungmen ay hindi kasama dahil dito. Sabi nga, dumating pa rin ang mga Indian para labanan ang mga Lungmen. Ito ay natural lamang. Matapos tipunin ang lahat ng mga mandirigma, 3 laban ang gaganapin bawat araw. Ang sinumang matalo na kalaban sa ring o pilitin silang palabasin ay ituturing na panalo. Ang nanalong panig ay maaaring pumili upang magpatuloy sa pakikipaglaban o maghintay hanggang sa susunod na araw. Ang natalong panig ay permanenteng aalisin. Wala na silang karapatang lumahok sa laban. Sa madaling salita, ito ay isang labanan ng pagtitiis. Kahit na ang isang panig ay maaaring talunin ang kanilang mga kalaban ng sunod-sunod, aabutin sila ng buong 6 na araw upang talunin ang lahat sa kabilang koponan. Ang mga patakaran ay ginawa sa ganitong paraan dahil ang mga Indian ay gustong malaman kung ano ang kaya ni Amber Lavigne at ng iba pa upang sila ay makabuo ng isang plano upang harapin ang mga ito. Kaya naman iminungkahi nila ang ideya sa Martial Arts Alliance. Ang Free Martial Arts Alliance ay sapat na naging bias. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, natural na sasang-ayon sila sa mungkahi. Matapos i-announce ang rules, sumigaw ang referee na pumasok bilang host, first half. Pumili ng manlalaban na papasok sa ring. Tahimik na lumingon sa likod si Harvey. Bilang karagdagan kay Amber at iba pa, nagdala rin si Lungmen ng 14 na mandirigma para sa layunin. Gayunpaman, lahat sila ay lubos na natakot nang makita nila ang mga Indian. Malinaw, sila ay mga kampyon sa probinsya na natalo laban sa mga Indian noon. Natrauma na sila sa mga nakaraang away. Napabuntong hininga na lang si Harvey. Mukhang dahado si Lungmen, na may 18 manlalaban, ngunit sa totoo lang, si Harvey at ang 3 batang talento lang ang talagang makakalaban.
Sa kabilang banda, ang lahat ng mga Indian ay tila puno ng enerhiya. Matapos ma-provoke ni Harvey, tuluyan ang nasira ang kanilang pagsasama. Ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin nababagabag ang kanilang pangingibabaw. Habang nadidismaya si Harvey, pinili ng magkabilang panig ang kanilang unang manlalaban. Longmen, Philip Steele, India, Camilo Myers. Hindi nagtagal, lumabas ang dalawang batang mandirigma mula sa magkabilang panig. Wow! Mukhang malakas talaga ang Indian na iyon. Mukha siyang kahanga-hanga. Balita ko half Northern European din siya. Siya ang tumalo sa nakaraang dalawang kampyon ng Longmen. Ano, mukhang duwag ang kalaban. Napaka-inosenteng mukhang kabataan. Obviously, wala siyang laban sa kanya. Tama, tiyak na nag-practice siya ng martial arts mula sa sinapupunan ng kanyang ina, ngunit wala siyang gaanong karanasan sa aktwal na labanan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3685. Ang mga Longmen ay magdaranas ng pagkatalo sa oras na ito. Medyo mayabang ang sinasabi ni Harvey York kanina. Bakit hindi na lang siya lumaban sa unang laban? Ang unang laban ang magdedetermina ng moral ng iba pang team. Baka hindi siya masyadong confident. Ang chismis ay kung saan-saan habang sina Philip Steele at Camilo Myers ay pumunta sa gitna ng ring. Pinagtatalunan ng mga tao kung sino ang mananalo sa unang laban. Natahimik ang audience nang ideklara ng host na magsisimula na ang laban. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Camilo bago siya nagsuot ng isang pares ng silk gloves. Pagkatapos ay mahinahon niyang iniugnay ang kanyang daliri kay Philip. Ang isang simpleng kilos ay sapat na upang ipakita ang hindi kapani-paniwalang pagtitiwala ni Camilo. Napakunot-noo si Bryce Kennedy at ang iba sa nakita. Alam nila na si Camilo ay isang mabigat na kalaban. Hayaan mong ipakilala ko ang lahat. Tumayo si Axel Garcia at ngumiti sa mga taong nakapaligid sa kanya. Si Camilo ay mula sa Heavenly Temple of India. Siya ay nagsasanay mula noong siya ay 7 taong gulang pa lang. Noong 17 taong gulang na siya na ang Weapon King. Sa sumunod na 5 taon, nagsasanay siya sa kanyang sarili upang patuloy na matipon ang kanyang lakas. 5 taon na ang lumipas, nagtagumpay siya at lumikha ng sarili niyang silk boxing technique. Hindi ako nagyayabang dito. Nagawa ni Camilo na gumawa ng paraan sa pamamagitan ng paglikha ng sarili niyang anyo ng martial arts. Maraming tao dito ay mula sa Sacred Martial Arts Training Grounds at Martial Artist Family. Dapat niyong malaman kung gaano talaga katakot ang isang lalaking tulad nito. Hindi nakakahiya na matalo ka sa laban na ito, Deputy Master Kennedy. Nakatadhana na ito, may pagmamalaki sa mukha ni Axel. Alam niyang kahanga-hangang tao si Camilo. Ito ang dahilan kung bakit gusto niyang mauna si Camilo. Ang layunin niya ay ganap na sirain si Philip ng walang pagpipigil upang masira niya ang mababang moral na ng mga Longmen. Kumibot ang sulok ng bibig ni Bryce bago siya malamig na tumikim. Enough talking, Axel. Hindi ka makakalabas dito. Malamig na tawa ni Axel. Hindi mo na kailangang maliitin sila, Camilo. Tumango si Camilo. Galit siyang nagpadyak sa lupa bago bumukas ang malalaking tiles sa ring. Sabay yumuko, panay ang pag-iipon ng kanyang aura. Ang mga taong hindi marunong sa martial arts ay natigilan sa tanawing iyon. Naniwala ang lahat na si Camilo ang tunay na dalubhasa rito. Siya ay isang taong may pambihirang lakas. Marami pa nga ang nagplanong mag-aral sa ilalim ng mga Indian kung magbubukas sila ng Budokan sa Floatwell. Nakakatakot ang mga kilos ni Camilo, ngunit mukhang walang pakialam si Philip nang makita ang eksena. Tila siya ang nagmura kay Camilo. Galit na galit ang naramdaman ni Camilo matapos makita ang tagpong iyon. Alam niyang mapanghamong kalaban si Philip. Kaya naman hindi na siya nagtimpi. Humakbang siya at humarap sa harap ni Philip bago sumuntok. Kumunot ang noo ni Philip bago kusang humakbang paatras, iniwasan ang galaw ni Camilo habang itinaas ang palad pasulong. Isang matunog na echo ang maririnig sa buong lugar.
Hindi gumalaw si Camilo kahit isang pulgada. Ngunit napa-atras ng ilang hakbang si Philip. Natahimik ang maraming tao mula sa bansa H matapos makita ang tanawing iyon. Alam nilang isa si Philip Steele sa 3 batang talento ng 8 inner and outer halls ng Longmen. Isa siya sa pinakamalakas na tao na lumahok sa laban. Gayunpaman siya ay nasa isang dehado pagkatapos ng unang hakbang. Malaki rin ang pag-asa ni Longmen sa kanya. Hindi matanggap ng mga tao ang katotohanan iyon. Maging sina Fisher Bennett at Damian Steele ay hindi napigil ang makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Nakaupo sa East Rest area, napangiwi si Rachel Hardy sa nakita. Mukhang kahanga-hanga si Camilo Myers, Sir York. Mukhang nakakatakot din ang silk boxing. Hindi ka ba natatakot na matalo si Philip? Kahanga-hanga para sa mga kabataan na lumikha ng kanilang sariling martial arts. Si Camilo ay talagang isa sa pinakamahusay sa India. Ngunit hindi mahalaga, basta nandito ako, hindi mahalaga kung manalo o matalo si Philip at ang iba pa. At saka, wala akong dapat ikabahala. Sila ang lumalaban sa ring. Mapait na tumawa si Rachel matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Ngunit pagkatapos maalala na si Harvey ay palaging nangingibabaw, wala na siyang sinabi pa. Tama, biglang may naalala si Rachel. Pagkatapos nating labanan ang Golden Palace sa Marshall Hall, hinintay ko silang dumating at humingi ng pahayag. Baka magpadala pa ng mga tao para sirain ang buong lugar. Gayunpaman, hindi nila hahayaang masira ang kanilang reputasyon. Sabi nga, walang nangyari. Medyo kakaiba iyon. Nagpadala pa ako ng mga tao upang imbestigahan ang bagay na ito, ngunit tila walang alam ang Golden Palace sa insidente. Hindi ito tulad ng pamamaraan ni Cohen Bierstadt, at hindi rin ito nababagay sa Golden Palace. Kailangan nating mag-ingat tungkol dito. Natigilan si Harvey. Ang Golden Palace ay isang sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts. Bakit nila iginagalang ang Longmen? Alam nila na tayo ay nasa digmaan. Siguro kaya ayaw nilang gumawa ng padalos-dalos para siraan ang sarili nila. Umiling si Rachel. Wala siyang naiintindihan sa mga nangyari. Matapos pag-isipang mabuti ang sitwasyon, pansamantalang isinantabi ni Harvey ang kaisipang iyon. Kung ang Golden Palace ay handang maglibing ng sama ng loob, ayos lang sa kanya iyon. Wala talagang tatalo dito, hindi bagay sa kanya. Kalimutan mo na lang. Panoorin na lang natin ang palabas. Napatingin si Harvey sa ring. Isang dosenang galaw na ang palitan ni Camilo at Philip noon. Naglalaban na ang dalawa sa gitna ng ring. Ngunit si Philip ay napilitang lumampas sa gilid sa loob lamang ng maikling panahon. Tila babagsak siya anumang oras. Ang mga tao mula sa bansa H ay nagpakita ng kahindek-hindek na mga ekspresyon habang pinapanood nila ang eksena. Anong biro ito? Bakit ka pa nakikipaglaban kung ganito ka kasama? Hindi ba alam ng batang ito ang kahalagahan ng unang labanan? Bakit niya pinapahiya ang sarili niya ng ganito? Sinisikap ba niyang maging madali sa kalaban o ano? Ang mga Indian ay may mga nakakatawang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa tingin ko ang nangungunang talento ni Longmen ay dapat maging kahanga-hanga. Mukhang wala silang kakayahan. Gawin mo ng mas mahirap, young Master Myers. Bilasan mo siyang ilabas sa ring. Huwag kang maging malambot sa kanya. Mas mabilis na kumilos si Camilo Myers matapos maaliw. Walang humpay niyang ibinato ang kanyang mga suntok. Ang mga tao ng Country H ay galit na kumurap ang kanilang mga mata pagkatapos makita ang tanawin. Sabik na sabik sila nang makita nila si Philip Steele na dahan-daang pinapa-atras. Hindi napigilan ni Bryce Kennedy na tumayo para panoorin ang anumang nangyayari sa ring. Natatakot siya na ito ang kanilang unang pagkatalo. Tumingin si Rachel Hardy kay Harvey York at sinabing, Mr. York, malapit nang matapos ang laban. Anong sunod na mangyayari? Sinamaan ng tingin ni Harvey si Philip bago itong umiti ng mahina. Ang espiritu ng pakikipaglaban ay nasa unang hakbang. Ang Silk Fist ay isang bagay na hindi pangkaraniwang. Ang bawat suntok ay mas mabilis at mas malakas kaysa sa huli. Walang paraan upang labanan ito kapag nagsimula na ito.
Iyon ang dahilan kung bakit ang pinakasimpleng paraan upang makitungo sa kanya ay maghintay hanggang sa dumating ang pagkakataon. Kung malalaman ni Philip ito, tiyak na matatalo si Camilo. Sa ring, inihagis ni Camilo ang kanyang huling suntok. Habang siya ay gagawa ng ibang galaw na may nakakaawang ngiti sa kanyang mukha. Agad na sumugod si Philip bago iginalaw ang palad. Sampal. Umikot sa ere si Camilo, na sobrang yabang, bago siya tumama sa ring. Pinalakpak ni Philip ang kanyang mga kamay at lumabas ng ring nang hindi nag-abala na tingnan ang kalagayan ni Camilo. Ha! Anong nangyayari dito? Laking gulat ng karamihan. Siguradong may bentahe si Camilo. Paano siya pinalipad ng ganoon kadali? Nagkatinginan si Bryce at ang iba. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin nang makita nilang lumabas ng ring si Philip na naka-cross arms. Malamig na tawa ni Axel Garcia. Napakawalang muwang. Hindi ba niya alam na ang pag-alis sa ring ay itinuturing na isang kawalan kung ang kanyang kalaban ay nakatayo pa rin? Anong palabas? Sasampulin ko kayong lahat kung patuloy kayong kumilos ng ganito. Mabilis na tumakbo sa ring ang mga hurado ng laban. Inilagay niya ang kanyang daliri sa harap ng butas ng ilong ni Camilo bago niya binago ang kanyang ekspresyon. Natalo si Camilo, panalo si Philip, si Axel, na nagpapakita ng mapagpalang ekspresyon, ay agad na nagdilim ang kanyang mukha. Nawalan ng malay ang top talent na matinding lumaban sa ring matapos kumuha ng isang sampal. Walang sino man ang makakatanggap ng ganoong bagay. Natigilan ang karamihan. Walang inaasahan na si Philip ay talagang nakakatakot. Ang mga nangungunang talento ng India ay nagpapakita ng kahindik-hindik na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nabasag sa isang iglap ang kanilang dominanteng aura. Iniwasan ni Philip ang pag-atake ni Camilo dahil malamang ay nakita niya ang kanyang kahinaan. Naghihintay na lang siya ng tamang oras para mag-strike. Ligtas na sabihin na ang isang tulad ni Philip ay hindi bababa sa kapantay ni Zoe Garcia at dalawa pang nangungunang talento sa India. Ang iba ay magbibigay lamang ng libreng panalo sa puntong ito. Huminga ng malalim si Axel para pakalmihin ang sarili. Kung tutuusin, plano niyang sukatin ang lakas ni Philip at ng iba pang mga mahihinang nangungunang talento. Medyo matamlay si Rachel Hardy habang pinagmamasdan ang eksena sa ring. Kung hindi ko alam na isang linggo lang ang pananatili sa iyo ng batang iyon. Akala ko tinuruan mo siya niyan, sabi ni Rachel na may paghanga sa mukha. Sabi mo na parang marunong lang akong manampal ng tao. Tumawa si Harvey York. Si Philip Steele ay lubos na kumpiyansa sa kanyang lakas. Alam din niya na ito ay isang mahalagang laban para sa amin. Hindi lamang siya kailangang manalo, ngunit kailangan din niyang manalo ng madali. Hindi siya kalahating masama, maliban kung ipinadala ng mga Indian si Danny Burton at ang iba pa, walang ibang makakalaban kay Philip. Hindi makita ni Harvey ang hinaharap, ngunit bilang chief instructor ng isang henerasyon, masusukat niya kung gaano kalakas ang lahat sa isang sulyap lang. Hindi na kailangang panuurin ang buong proseso para malaman niya na ang mga Indian ay halos walang tsansa na manalo sa unang laban. Hindi naman sa hindi talented si Camilo Myers. Gayunpaman, higit na nalampasan ni Philip ang kanyang mga kakayahan. Kumaway si Harvey kay Zoe Garcia habang nagsasalita ito bago ito sumenyas na babayaran niya ito ng maraming pera kung kinakailangan para lumipat siya ng panig. Nang makita ni Zoe ang kanyang mga ngipin, ay halos mabali ang mga ito. Tuluyan na siyang nataranta habang nakatitig kay Harvey. Hindi niya alam kung si Harvey ay sinusubukan lang siyang e-provoke. Nagpupumilit pa rin siyang magdesisyon sa kanyang puso. Nakita ni Danny na magka-lovey-dovey silang dalawa at namumula sa galit. Obviously, matagal na niyang mahal si Zoe. Agad siyang pumwesto sa pagitan ng dalawa, kaya hindi sila makapag-eye contact. Sabay saway pa niya kay Zoe na sobrang sama ng loob niya. Hindi napigilan ni Rachel na mapahanga matapos makita ang tanawin. Ang iyong mga pananaw ay higit na kawili-wili kaysa sa naisip ko, Sir York. Malinaw na gusto ni Danny si Zoe, ngunit hindi niya ito ipinakita sa mahabang panahon. Hindi niya maiwasang mapag-alitan si Zoe pagkatapos makita kayong dalawa na nagpalitan ng ganyan.
Hindi niya alam na ang mga batang babae sa edad na ito ay medyo rebelde. Si Zoe ay malamang na sumandal lamang sa iyo pagkatapos ng isang magandang pangungutya ni Danny. Hamalakhak si Harvey. Hindi ko dapat hulaan kung ano ang iniisip niya kung ano ang sinabi mo. Siya'y ngumiti, humigit kumulang. Sa huli, lahat ito ay bahagi ng iyong master plan. Kahit na ako ay maantig sa lahat ng pera, pabayaan si Zoe. Humagalpak ng tawa si Rachel. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Harvey. Alam niyang nagbibiro si Rachel, ngunit isa rin itong pahiwatig mula sa kanya. Kung ang ginawa lang ni Harvey ay binibili ang mga tao ng maraming pera, masamang panatilihin sila sa tseke kung ang ibang tao ay tinatrato sila ng mas mahusay. Ang mga magaan na biro ay nagpakita kay Harvey kung gaano kagandang tulong si Rachel. Habang nag-iisip si Harvey ng mga paraan kung paano makikitungo ng mas mabuti sa kanyang mga kampon, ang mga manggagawa ay nag-aayos na ng ring. Pagkatapos ay ibinalita ng host ang pangalawang laban na magsisimula. India, Kenna Park, Longmen, Amber Lavines. Naglakad papunta sa ring si Amber at isang babaeng Indian na nakasuot ng damit na yoga. Medyo maganda ang babae. Ang ganda ng facial features niya. Nakakasilaw din ang kanyang figure na nakabalot sa damit, ngunit kulang siya sa isang tiyak na aura kumpara kay Amber. Sa madaling salita, tumagos ang banal na aura ni Amber Lavine kahit na nakatayo lang siya. Mapagkakamalan siyang tunay na diwata sa kasong ito. Si Kenna Park ay isang maganda at may kumpiyansa na babae, ngunit may nawawala siyang aura. Kung ikukumpara kay Amber, isa lang siyang ugly duckling noon. Isang malamig na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Kenna. Pinanliitan niya ng mata si Amber bago sinabing, mas mabuting aminin mo na ang pagkatalo mo ngayon, anak. Ako ang master ng Thousand Arms. Dalubhasa ako sa mga nakatagong armas. Hindi ko makokontrol ang sarili kong kapangyarihan. Kung hindi kita sinasadyang mapatay, mas mabuting huwag muna akong guluhin pagkatapos. Nagpakita si Kenna ng cute na ekspresyon sa mukha. Siyempre, walang balak mag-relax ang mga Indian matapos makitang natalo si Camilo Myers. Plano ni Kenna na gamitin ang lahat ng kanyang kakayahan. Hindi mahalaga sa kanya kahit na may namatay dito. Matapos marinig ang kanyang mga salita, nanambalik ang kumpiyansa ng iba pang mga Indian. Kung tutusin, alam talaga nila kung gaano kakilakilabot ang Thousand Hands ni Kenna. 12-12 ng target umano ang kanyang nagawa sa isang galaw lamang. Siya ay itinuturing na walang talo. Maraming tao ang nagulat nang marinig ang mga salitang iyon. Obviously, lahat siguro ay nakarinig na ng ganitong galaw noon pa. Tanging ang Sacred Martial Arts Training Grounds, ang Royal Flush Technique ng Mythical Council ang maaaring isaalang-alang na pare-pareho sa hakbang na iyon. Hindi maiwasan ng mga tao na humanga sa kahangahangang gawa ni Kenna. Tulad ng inaasahan sa nangungunang talento ng India. Si Bryce Kennedy at ang iba pa ay hindi makapaniwala na si Kenna ay may mga nakakatakot na galaw. Ngunit matapos makita ang mapaglaro niyang ekspresyon, hindi nila maiwasang matakot. Mananalo kaya ang mga Indian sa laban na ito? Natigilan si Rachel Hardy. Alam ng babaeng ito ang Thousand Hands. Sabi ng alamat, ito ang sekreto ng Thousand Temples of India. Hindi nila ituturo ang mga galaw na iyon sa sinuman maliban sa kanilang mga pangunahing disipulo. Natutunan niya ang isang kahangahangang galaw sa murang edad. Hindi ito mahalaga. Huwag kalimutan na si Amber ay pinalaki ng Dark Hall. Sa mga mata ni Harvey, habang si Kenna ay kahanga-hanga, si Amber ay hindi lamang para sa palabas. Pagkatapos ng lahat, ang Dark Hall ay nagdadalubhasa sa mga pagpatay at mga nakatagong armas. Bilang nangungunang talento ng Dark Hall, bakit matatakot pa si Amber sa kanyang kalaban? Gaya ng inaasahan, hindi natakot si Amber. She curiously looked at Kenna before she kindly asked, dahil gumagamit ka rin ng hidden weapons, bakit wala tayong kasunduan? Gagamit lang tayo ng mga nakatagong armas para lumaban. Paano ang tunog na iyon? Malamig na tawa ni Kenna. Naghihintay siya ng tamang salita. Mabuti, ang sinumang gumamit ng anupaman ay mabibilang na isang kawalan.
Ang host ang magiging saksi natin. Tiningnan ng host ang mga judges bago sila tumanggo bilang pagsang-ayon. Dahil may kasunduan kami sa inyong dalawa, kaya susunod kami sa rules. Magsimula, nawala agad ang emosyon ni Kenna. Galit niyang iwinagayway ang kamay. Ang mga pilak na karayom ay nagpakawala ng malakas na kalakbog, na nagpapakita ng higit pang paglipad ng diretsyo patungo kay Amber. Kabanata 3690. Literal na pinalibutan ng mga karayom si Amber Lavigne na parang mga pool ng dugo. Kasabay nito, ang mga tunog mula sa nag-uumapo na mga karayom. Nakakatakot ang bilis at tunog. Laking gulat ng karamihan nang makita nila ang tanawin. No wonder sobrang confident si Kenna Park. Ang pagkilos mismo ay talagang nasa ibang antas. Sabi nito, tahimik pa ring pinagmamasdan ni Amber ang mga karayom na lumilipad sa kanya. Natigilan si Kenna saglit bago tumawa ng malamig. Naiintindihan mo ba kung gaano kakababa kumpara sa akin? Kaya ba uupo ka na lang dyan at mamamatay? Matalinong galaw. Mamamatay ka ng malinis hanggat hindi ka lumaban. Nagpanik din si Damian Steele. Gawin mo, Amber. Iwasan mo ang pag-ataking iyon kung kaya mo. Bigla niyang sigaw. Kumunat ang noo ni Rachel Hardy. Ano ang sinusubukang gawin ni Amber, Sir York? Matatalo siya kapag natamaan siya ng karayom na iyon. Hindi ba niya alam kung paano ko kontrahin ang hakbang na iyon? Kumunat ang noo ni Harvey. Hindi rin niya maintindihan ang ginagawa ni Amber. Nang magsimulang mag-alala ang mga tao, galit na ikinaway ni Amber ang kanyang kamay. May makikitang mga karayom na lumilipad palabas. Klang, klang, klang. Nagbanggaan ang mga karayom sa ere sa ibinato ni Kenna. Hindi mabilang na mga karayom ang direktang nahulog sa lupa. Ang mga galaw ay ganap na perpekto. Nagulat ang lahat sa galing ni Amber, pero parang pamilyar din silang lahat. Thousand Hands. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Kenna. Paano mo nalaman ang galaw na iyon? Malamig na tanong niya. Hindi makapaniwala ang karamihan sa nangyari. Karamihan sa mga manunood dito sa pangkalahatan ay may ilang kaalaman sa martial arts. Ang mga walang karanasan ay manunood lamang ng laban, habang ang may karanasan ay magsusuri. Napagtanto agad ng lahat na ang ginawa ni Amber ay walang iba kundi ang Thousand Hands ni Kenna. Nag-aral din ba si Amber noon sa ilalim ng Thousand Temple? Paano ito posible? Galit na tumayo si Axel Garcia, isa sa mga demon monks. Imposible. Ito ay hindi maaari. Bulalas niya. Ang Thousand Temple ay hindi kailanman kukuha ng isang mababang katayuang disipulo. Tiyak na walang pagkakataon na may makapasok na ganyan. He was never a student, sagot ni Kenna na may nakakatakot na ekspresyon, na parang may napagtanto lang siya. Natutunan niya ang mga galaw ko on the spot. Nanlaban siya sa parehong hakbang. Nagulat ang mga tao. Natutunan ni Amber ang mga galaw ni Kenna sa isang iglap. Ang ganitong uri ng lakas at talento ay maituturing na kalapastanganan. Gayunpaman, mayroon pa ring mas nakakagulat. Matapos magbanggaan ang mga karayom, may isa pang lumipad palabas. Isang linya ng dugo ang makikita kung saan dumaan ang karayom sa mukha ni Kenna. Ang mga tao ay naging napakamatamlay. Hindi man lang naisip ni Kenna na makakatusok si Amber ng isa pang karayom kaysa sa kanya. Maaaring mukhang isang karayom, ngunit kakailanganin niya ng hindi bababa sa ilang buwan upang makakuha ng ganitong uri ng pag-unlad.